talagang uh, your love is limitless, O God. What it can contain, Lord, yung mahal mo sa amin, O God. Even though we are far from each other, Lord, kami magkakasama, Lord, physically. One thing assured, O God, that you're gonna supply us, Lord, with your blessing, with your word, O God, to quench thirst namin, Lord, sa word mo, and fresh revelation mo, Lord, para sa amin. Ayun pa lang, Lord, kinakumit namin sa iyo, God, yung mga tutunan. Help us, Lord, to bless Pastor Alex and all of us, Lord, at yung seed na isusumo, O God, sa gabing ito, Lord, ay ang Espiritu, Lord, ng aming puso, so that we can lead, Lord, sa word mo, God. Kaya muli, Panginoon, sa gabing ito ay kinukuha namin sa iyo ang gawain na to. And once again, we bring back all honor and praise in our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kapatid, ang continuation po ng Ecclesiastes 3 ay ibabahagi po sa atin ngayong gabi ni Pastor Alex. Pastor? Amen. Gandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. God bless us all. At doon po tayo sa concluding part ng chapter 3. Umatang din po yung title natin ay What Time Is It? Here Today and Gone Tomorrow. Okay? So, yung pong verses 1 to 12 ng Ecclesiastes chapter 3, yun po ay maganda kasi po it ended on a positive note. Kasi nga sabi nga natin, God will make all things beautiful in His time. Amen. Pagdating po sa verses 12 hanggang 22, medyo mix na po ang emotion ni Solomon. Magkakaroon na naman siya ng mixture ng emotion niya. Parang sa coin, no? Di ba sabi natin, there are always two sides to the coin. So merong yung head and tail. O dito po, naman siya. May portions na babasahin natin ngayon, okay yung perspective niya, no? May portion naman hindi okay. Kaya po yun po ang pag-aaralan natin sa concluding portion ng chapter 3. Babasahin ko po muna yung verses 12 hanggang 17, no? Then later on, yung po mga susunod na verse. Okay? So Ecclesiastes chapter 3, beginning verse 12, sabi po ng salita ng Diyos, I know that there is nothing better for men than to be happy and to do good while they live, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can men revere Him. Verse 15, whatever is has already been, and what will be has been before, and God will call the past to account. Verse 16, and I saw something else under the sun. In the place of judgment, wickedness was there. In the place of justice, may po yung sunod verse, no? Frustration, confusion, and conviction. Diba? Frustration, confusion, then conviction. Ito po yung tatlong emotions na naramdaman po ni Solomon as he wrote chapter 15. Kaya nasabi ko kanina, he started on a positive note, then later on mukhang maano na naman siya, no? I-destabilize na naman yung under the number 1. Unahin po natin, kasi sabi ko dalawang side ng coin to. Unahin po muna natin yung hindi maganda, no? Yung side na hindi maganda, okay? Number 1, the preacher saw injustice under the sun, you know?
And the preacher saw injustice under the sun. Yung po sabi sa verse 16, and I saw something else under the sun. In the place of judgment, wickedness was there. In the place of justice, wickedness. ng justice, age ng human history, lagi pong issue yung justice or injustice. Si Solomon ho, nung panahon niya, sa verse 16 po yan, no? 15:16, nung panahon po ni Solomon, nakita niya, no? Magugulat po tayo na despite na ang rulership niya naman, ay sabihin na natin godly, kasi po puno siya ng wisdom. Yet, at the same time, nakita niya rin po yung mga injustices doon sa panahon niya. At ito po ang isa sa kanyang natutukan. Okay? So under this, sa injustices, at alam po natin yan, yung pagkakawalan ng katarungan o hindi pagkapatay-pantay ng katarungan. People are treated unfairly. You know? People are treated unfairly. Okay? Ang isa sa mga sinabi ni Solomon, bakit may injustice under the sun? Kasi sabi niya, ang mga tao hindi tinitreat equally. No? Alam mo natin yan. Kahit nasa panahon natin, di ba? Iba ang justice sa mayaman, iba ang justice sa mahirap. Okay, in every area or aspect of living and of the society, ito po yung nakikita natin. May racism, mayroong bullying, denial ng rights or privileges ng isang tao. Di ba mga isang 3 weeks ago, hindi ba sa Amerika ang isang kaguluhan ngayon, hindi lamang sa pandemic, kundi dahil sa issue ng racism. Di ba yung isang black man na namatay dahil sa pag-aresto ng pulis. Di ba nagkaroon ito ng mga demonstration sa Amerika. Ito po ay, nakalimutan ko pangalan niya, no? Kasi yung tuhod ng pulis nilagay sa neck niya for 9 minutes. Sabi niya nga, I cannot breathe. No? Ayaw tanda na ng pulis. Namatay tuloy ngayon. Kinasuhan naman siya ng second degree murder o ata. At ang issue po nun ay racism sa Amerika. Yung pagtingin nila na ang mga tao na iba ang kulay, hindi kamukha nila mapuputi, inferior. No? Salamat mo yan. No? Kahit sa panig ng mundo, merong mga injustices. Kahit sa ating bansa, hindi mo ba alam natin yan. Hindi na ako mag-elaborate. Experience natin yan. Ang isang kahinaan ng ating lipunan ay yung justice talaga. Sinasabi nga, ang mahirap, walang justice dito, laging ang nakapabor ang justice sa mga may kaya, sa powerful, sa mayayaman. Ang kapatid, lahat ito ay nakita ni Solomon that time. And even at this very moment, mga kapatid, nakikita din natin ito. Actually lang sa SAP, di ba? Yung amelioration program, di ba? Ng gobyerno sa mga mahirap na di ba? Merong injustice kasi hindi dapat makatanggap ng tulong, nakakatanggap. Yung iba naman dapat tumanggap, hindi nakakatanggap. So merong unfairness, merong injustice. Bigyan po natin. And then what else? People are suffering unjustly. People are suffering unjustly. You know? So nakita ko natin, andun pa tayo din sa people are suffering unjustly. Ayan, ganda naman nung graphics natin dyan. No? Kita po natin na maraming mga tao hindi po sila nag-treat fairly. No? Hindi lang sa justice system, no? Maging sa anumang area ng buhay ng isang tao. Sa workplace, merong unfairness niya. No? Hindi ka mapromote kasi mas malakas sa nasa itaas yung office mate mo. Kahit na performance-wise, tinatalo mo siya. Kaya lang, dahil mas malakas yung kapit niya, hindi maibigay sa promotion. And that's unfairness. Kahit sa school, di ba? Magaling naman yung bata. Kaya lang, pag ang nakalaban niya, halimbawa, mayaman, no? O merong sabihin na natin may ma-influensya. Pagdating mo sa mabigay ng honors, di ba nagkakaproblema? So may unfairness, no? People are treated unfairly, no? Kahit naman sa sa ibang mga aspects pa ng buhay natin. And in one way or another, mga kapatid, it's either tayo ang nagiging biktima ng unfairness o minsan tayo nagiging unfair. No? Aminin
natin yun. There are times tayo yung unfair and nagiging biktima yung iba. Pero may time naman, no, nakita natin na tayong apektado ng unfairness. Sa yung mga driver dyan, di ba? Pag naka-big ka ng violation, huling agad. Pero kapag yung mga tao na may sinasabi, hindi yun nahuhuli, pinapalampas. So there is merong unfairness, merong unjust treatment. Halimbawa, tatandaan natin mga kapatid, di ba, yung terrorism, yung act ng terrorism. Halimbawa, kaya nagsasuffer ang tao dahil sa terrorism. Alam natin yung 911, di ba? Mahigit 5,000 namatay dun mga kapatid, at yung mga Christians na namatay dun. Ang kaya sila pinatay, no? Galit lang yung mga militants sa gobyerno ng Amerika. Kaya lang dinamay nila mga civilians. Pero sa kanila wala yun. Hindi sila, sa kanila holy war yun. Yun ay religious war. Yun ay nakikipaglaban nila para sa kapurihan ng Diyos. Kaya kahit sila nagawin nila yung pumatay, yung mag-murder, wala ko sa kanila yun para sa kanila, kalooban ng Diyos yun. So yun po ay nagsasuffer ang mga tao dahil sa injustices, dahil sa unfair treatment. Sindihan po natin. Kaya makita po natin na kahit naman, di ba, sa early church noon, mga kapatid, nagsasuffer ang mga Kristiyano. Hindi naman sila mga rebelde, di ba? Hindi naman sila pasaway sa society, sa Roman Empire. But the fact na sila po yung mga Kristiyano, sila po yung nasunod sa Panginoon, they were treated unfairly. They were accused of so many things. They were persecuted. They were unjustly, they suffered unjustly kasi nga dahil lang sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. And even may mga religious persecutions. Sinasabi lang po natin mga kapatid na itong issue ng injustice, ng unfair treatment, ito po ang isang bagay na nagbigay ng frustration kay Solomon. Na-frustrate siya. Bakit ganito? Bakit may injustice? Granting the fact na siya po ay hari. Pwede naman kontrolin yung nakita niya injustices. There were times na wala rin siyang magawa sa mga injustices. So, meron po siyang mga frustrations. Okay, makita po natin, nagagamot ba itong injustice, itong unfairness? Siguro mamaya po natin nasagot yan. Pero ito lang. This is a reality. Ito po ay nararanasan ng maraming tao, hindi lamang sa isang bansa, kundi sa lahat ng bansa sa daigdig. Hanggat narito po tayo mga kapatid, there will be injustices, there will be unfair treatment. And many times, tayo po yung nasa receiving end ng mga ganitong injustices. Amen ho? So may pag-asa tayo, later on, makikita natin kung kanina at kung paano at kung saan. But meanwhile, sinasabi lang natin na si Solomon, ito na naman, kaya siya sa kanya, itong buhay dito, nakaka-frustrate, nakaka-disappoint kasi ito yung nakikita niya, mga injustices, mga unfair treatment, mga suffering ng mga tao. Okay, so tayo sa number 2, bago po yun. Itong ma-experience na ito ng bakit may mga tao na gusto nila makalamang sa kapwa, gusto nila sila yung nangunguna, sila yung nag-gain lang at the expense ng mga tao, gusto nila sila yung makinabang. In other words, gusto nila na sa kanila lahat ang pabor. Bakit po ganito? Well, nagsimula po yan doon sa pool ng tao. The moment men got separated from God because he fell to sin, yan ho ang isang manifestation ng kasalanan ay injustices or unfairness na ginagawa ng isang tao sa kanyang kapwa. At yan magagamot, mga kapatid, not until the Lord returns again. Number 2, so parang parang chain reaction to. Dahil frustrated si Solomon, wala siya makitang justice, walang fairness, kundi injustices and fairness. Etong sabi niya. Sabi natin sa number 2, the preacher, si Solomon yan, thought human existence is an utter waste. Kung ganito pala ang buhay, laging may injustice, laging may unfairness, wala lang itong buhay dito. So, tingnan natin yung scriptures. Sige, tingnan natin yun. Sabi sa verse 18, as for humans, I also said to myself, as for humans, God tests them so that they may see that they are like animals. Surely, the fate of human beings is like that of the animals.
The same fate awaits them both. As one dies, so dies the other. All have the same breath. Humans have no advantage over animals. Everything is meaningless. Ay na naman ho, yung meaningless niya. All go to the same place. All come from dust, and to dust all return. Who knows if the human spirit rises upward and if the spirit of the animal goes down to earth? Sabi po natin sa number 2, mga kapatid, ito yung natural result ng kanyang frustration. Given the scenario na there was injustice during his time, there was unfairness, there was suffering, there was inequalities during that time. Ang na-conclude niya, ang human existence, mga kapatid, wala to. Pag-aaksel lang ng panahon ang mabuhay dito sa mundo. At para bigyan niya ito ng diin, kinumpara niya po ang buhay ng tao sa isang animal. There's no distinction daw, sabi ni Solomon, between a human being and an animal. Kaya yung kung babasa natin sa 18:21, kita po natin, no? yung kanyang thought, yung train ng thinking niya. From frustration, napunta sa confusion, na-confused na siya. Kasi, sobrang tulong ni Solomon, mga kapatid. Why in the world na mapapagkamala niya na ang buhay, ang existence ng tao at ng isang hayop na lesser creatures ng Diyos, pareho lang. Amen ho? So, tukusin natin yan. Ito lang pwede natin sabihin, Solomon got it wrong. No? Solomon got it wrong because human beings are different from animals. Alam natin to, mga kapatid. Sa Genesis account, alam natin na mali si Solomon. Tandaan natin, alam niya ng Genesis account. Alam niya ang creator God. Pero dahil nga sa frustration, nag-led sa confusion, ito yung kanyang sinasabi ngayon. Human beings are no different from animals. Pero sinasabi natin, human beings are different from animals. Creatures tayo, mga kapatid. Sa Genesis chapter 1, verses 26 to 27. Ito ay mga familiar passages na babasahin natin. Sabi po doon, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over. Okay? Pinutol po na agad yun. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Dito po mga kapatid, maliwanag na we are set apart from God's other creations. Iba po pagkakalikha sa atin. So maliw si Solomon. Although alam niya ito, dahil nga sa experience niya under the sun, ito yung nangibabaw, nag-prevail sa kanyang isip. Dala ito ng frustration at confusion. Sabi niya, pareho lang ang tao at ang mga hayop. Baliwala lang. Pareho naman silang mamamatay. Pareho silang galing sa dust. So walang value. Ang buhay ng tao, ang mabuhay dito. Pero sinasabi sa Genesis, create po tayo after God's own image. So alam natin na may purpose ang Diyos sa buhay natin. Kasi we are created after God's own image. We are created for a purpose that has something to do with His will and plan both in our earthly life and the future kingdom of God. Nakita niyo mga kapatid, para hindi na ako humaga, tayo bilang mga anak ng Diyos ng Jehovah. Alam natin, may plano ang Diyos sa atin. Amen ho. Ang sinasabi natin dito, sa earthly life na ito, may plano ang Diyos. Ngayon nga ho, hindi ba kahit na pandemic, especially kayo, ng mga pinapag-aaral na anak, ang daming graduate pa na ngayon, no? Dito, hindi na graduation ba tawag doon o ano ba? Pero ito lang, natuloy pa rin naman kahit online yung mga graduation. At marami sa atin ang graduate. In other words, sinasabi natin, isa sa magandang plano ng Diyos. Amen ho? Yung education, yung family, na ang isang anak papag-aralan ng isang magulang. So, ang isang anak nandun sa isang family. Because ang family create ng Diyos. Although merong mga family ang mga animals, no, iba tayo as a family kasi meron tayong wisdom, meron tayong affection, meron tayong likeness ng Diyos, no, meron tayong consciousness ng Diyos. Kasi sabi natin na merong purpose, distinct purpose ng Diyos sa buhay natin. Hindi kagaya ng mga hayop. Hindi natin sinasabing baliwala sila, hindi mo. Sa mga mag-alaga ng mga pet, hindi mo. Pero sabi lang natin, malayong-malayo sila sa ultimate purpose ng Diyos sa buhay natin. Hindi mo sila tinawag ng Diyos para maligtas ang mga hayop.
Hindi sila tinawag ng Diyos para mag-minister. Sa atin lang ho yun. No? Hindi menu natin. So, ito yung sinasabi natin. We are God's creation set apart. Kasi merong siyang purpose sa buhay natin. Dito, tayo bilang mga Kristiyano sa ating relasyon sa Diyos, sa church, at sa future kingdom. So, tinutumba po natin ang argument ni Solomon na waste lang ang buhay natin doon. Hindi siya waste. Hindi siya aksaya. Kaya tayo nilagay ng Diyos dito, may plano siya sa buhay natin. Sa akin, sa inyo, at sa inyong mga family, lalo na tayo po ay nasa Panginoon. Amen ho? So human beings are different from animals. Not only that, human beings are to dominate and rule over other creatures. Okay, makita natin. Human beings are to dominate and rule over other creatures. Yan nga po sabi sa chapter 1 in Genesis, verse 28. Sabi, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Di ba? Kaya mga kapatid, kaya tayo po ay nandito to rule over God's other creations. At ganito lamang yan. Ang term natin dyan, pag ginawa tayong overseers and caretakers of this world. Although nga sabis ng tao na devastate ang nature, created by God, not only having his own image after, meron na image na after him, para magkaroon tayo ng wisdom, ng guidance, magkaroon tayo ng consciousness. At isa sa consciousness na binigay sa atin ng Diyos, we are to rule and dominate this world. Kaya po yung mga animals, yan po ay mag-rule tayo yan over sa mga plants, sa mga vegetables, sa mga fish, sa lahat. Kasi nga yan ay dinisign ng Diyos para pakinabangan natin. So hindi po sila equal sa atin. Kaya yung sinasabi ni Solomon na ang buhay ng animals at ang buhay natin pareho lang. Pareho lang mamamatay. So baliwala lang. Hindi ho. Special tayo sa Diyos. Amen ho? Because we are created after His own image. Okay? So ang mistaken conclusion ni Solomon, ito, sa verse 22. Ito yung conclusion niya na dahil sa frustration niya, dahil sa injustices, dahil sa unfairness, dahil sa sufferings, nauwi ito na ang buhay daw ng tao, baliwala na, para lang mga hayop, sooner or later, mamamatay. Ito ang conclusion niya. Sa verse 22, so I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work because that is their lot. Who can bring them to see what will happen after them. So, kay Solomon, ang conclusion niya ay ito. So, kung ang buhay natin waste lang, sige, mag-work lang tayo ng work, magtrabaho. Kasi ito lang naman ang dapat natin gawin dito. Kasi after that, hindi naman natin malalaman din kung anong kahilatan ng trabaho natin, na pinagpagala natin, pinagpagura natin, pag wala na tayo rito, hindi natin alam kung saan mapupunta yan. So, there are times nire-repeat niya lang yung mga sinabi niya. Nabanggit na natin ito, hindi ba? Yung labor, yung pagtatrabaho para sa kanya, baliwala kasi wala rin namang uuwian. Pag nawala yung ikaw na naghirap, ikaw nagpunta ng business, papamana mo sa kung kanino man, tapos ipapalugi lang, wawaldasin lang yung pera. So, baliwala. So, in other words, makita mo natin, kahit yung conclusion niya na, magtrabaho dito. Tapos, i-enjoy natin. Kasi, wala rin naman Wala rin itong patutunguhan. Kasi all of us will die. Amen? So ito yung ito yung negative, mga kapatid. Ito yung kanyang frustration, ito yung kanyang confusions. Amen? Ayun, punta tayo sa good news, mga kapatid. Punta tayo sa good news. Okay, number 3, punta tayo. Kaya ni-reverse ko kasi hindi maganda kapag ang inuna natin yung maganda, tapos ulihin natin yung hindi maganda. Okay, so sa number 3 tayo. The preacher recognized God for His goodness and majestic rule. Ayan. So sabi ko sa inyo kanina, there are two sides to the coin, kita ni Solomon. There were injustices, unfairness, sufferings ng mga tao because sa mga tao na nagdo-dominate, okay, na magawa ng masama sa kapwa nila. So pagdating sa number 3, mga kapatid,
medyo babawi siya ng konti, makaka-recover siya. So, ang tawag natin dito conviction. So, in the midst of his frustration, in the midst of his confusion, all of a sudden, pagdating sa, makita natin sa 12:13, medyo, ito rin yung nakita niya maganda, no? Sabi sa verses 12 to 13, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Okay? That each of them may eat and drink and find, ito yung maganda, satisfaction in all their toil. This is the gift of God. Mga kapatid, na-encounter natin to, itong kanyang, yung ganitong, principle niya, na nakita niya tungkol sa Diyos. At ito na naman yun. So, sinasabi niya, ito positive to, maganda to. Sinasabi niya na yun daw po nga okay na maging masaya tayo. Ma-enjoy natin yung habang tayo nabubuhay dito, ma-enjoy po natin yung yung toil natin, yung pagpapagal natin, yung labor natin. Why? Because this is the gift of God. And this time around, tama siya. No, tama siya. Okay, oh? Under this, God provides us with means to live and enjoy life within the parameters of His will. Okay, ulitin natin yan. God provides us with means to live and enjoy life within the parameters of His will. Ayo, wala na ho itong mga passages na babanggitin ko. So, wala ho dyan sa outline yan. So, ito, halimbawa, sa Ephesians chapter 4, verse 28, let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. So, sabi ni Paul, huwag na magnakaw, huwag nang gumawa ng di maganda, kundi magtrabaho siya, maging honest siya sa kanyang work. No? So that, kung ano man yung maging niya rito, meron pa siyang maitutulong sa kanyang kapwa. You know? So, dito, sabi ni Solomon, tama siya. Enjoy natin yung toil, yung labor natin. Kasi yung labor, wherein we can produce money, we can produce yung benefits, enjoy natin. Kasi ito ay gift ng Diyos. Another passage. Sabi po sa Exodus chapter 20, verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. You know? Sabi natin mga kapatid na consistent yung sinabi ni Solomon that labor is a gift from God. Kaya yung mga trabaho po natin, including mine, yung ministerial calling ko, at kayong mga nagkatrabaho, irrespective ng inyong trabaho, yung mga professional, nasa bangko, nasa school, nasa kumpanya, o nasa EPSA, kayo may mga kasambahay, namamasukan, o mga caretaker, whatever, mga kapatid, na yan po ay labor. Yan po ay gift ng Diyos. Amen, no? So, kaya tayo may damit na nasusuot, kaya tayo may pagkain na nakakain. Kaya tayo po may mga nabibili na pangailangan natin. Simply because meron tayong work, labor, binigay sa atin ng Diyos para pagpunan natin ng mga needs natin. Okay? Matin po tayong lahat. Tapos, under this pa, enjoying the fruits of one's labor is a normal response provided that it won't go to waste. Okay, nga pala stick lang po natin dyan, stick lang dyan din yung ating outline. Sabi natin kasi kanina, God provides us with means to live and enjoy life within the parameters of His will. So as long as our work, our labor, yung job natin is legal, within the bounds of law and the will of God, okay yun, no? Pero kasi pag ang trabaho natin illegal, hindi maganda, and in our work, we exploit other people, we do things, hindi tayo sumusunod sa batas ng gobyerno para maging proteksyonan yung mga laborer. Kung kayo mayroong mga kumpanya, may business, problema ho yun, ayaw ho ng gusto, injustice yun, unfairness yun. Yan nga ho, tignan ninyo, ito na, nakikinig ako ng, nabasa ko, in-extend daw ho ng sa GSIS, kasi naman sa GSIS dito na
Yung mga loan ba, pwede mo na hindi bayaran up to 4 months. Hindi ko nga alam kung hanggang ngayon July. Parang pwede nyo hindi bayaran kung may utang kayo. Sa SSS naman, no, hindi rin ine-extend din nila yung hindi ka muna magbabayad kung nangutang ka noon. In other words, naiintindihan ng gobyerno yung sitwasyon natin dahil sa pandemic. Ayun po, maganda yon. Sabi lang natin na kailangan po ang labor natin, ang work natin ay within the parameters of God's will. Tatabaho tayo, hindi para lamang sa sarili natin, kundi sa family natin. Amen. Bibili lang natin yung kailangan natin. Hindi ka magtatrabaho, tapos isusugal mo, i-issue mo. Wala yun sa parameters ng salita ng Diyos. Amen mo? Kaya tayo may trabaho para bilhin lang natin o gawin lang natin yung mga bagay na magiging gain sa buhay natin at sa family natin. Amen, no? Okay, dito, enjoying the fruits of one's labor is a normal response provided that it won't go to waste. Scriptures po tayo. Wala po yan dyan sa outline. 1 Timothy 5:18, for the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. The laborer deserves his wages. Another scripture. Sa Awit 128, verse 2, you shall eat the fruit of the labor of your hands, you shall be blessed, and it shall be well with you. Amen. So sinasabi rin ni Solomon na enjoy natin. Okay? Sabi ng salita ng Diyos, enjoy natin yung fruit ng labor natin. Kung merong dapat makinabang sa pagpapagal natin, sa pagkatrabaho ninyo, no? Yung iba sa inyo kahit nga may pandemic, may work from home kayo, may mga trabaho na very demanding, hindi ba? There are times demanding ang work physically. Kailangan pagpupunuhanan mo ng lakas. There are times na may mga trabaho na isip ang paggagalawin mo, isip, diskarte. Meron naman times combination, no? Ano man yun, nag-i-invest tayo ng lakas natin, yung talino natin, yung kakayanan natin, resources natin, yung team natin. So, napapagod tayo. Kayo, napapagod kayo sa pagkatrabaho. Kung ka pala sa trabaho, malapaapi ka na, pagod ka na, may pollution pa. Pagdating mo sa trabaho, saan damakmak yung gagawin mo, di ba lang, kung unahin mo. Huwag ka, pagod ka na. So, pagdating ng sweldo, sabi sa atin ng Lord, i-enjoy din mo natin. So, enjoy natin yung fruit ng labors natin. Wag lang, sabi natin, wag lang yung hanggang yung parang lang malustay. Wag lang, wag gano'n. Enjoy natin. Sa tama lang. Siguro, paano ba? Kain ka. Hindi ka ng damit para sa iyo. Sweldo mo naman. No? Amen po, Pastor. Every kinsenas o katapusan, di ba? Once a month, hindi ka damit. Once a month, kain kayo sa labas. Di ba? So you enjoy it, mga kapatid. Huwag do not deny yourselves of anything that will give you satisfaction in the sense na na-enjoy mo yung kasi product yun ng iyong pagpapagal. So na-enjoy mo tignan mo yung damit na bagong bili, pag tignan mo yung gadget na nabili mo, natutuwa ka kasi bunga yun ng pagpapagal mo. Salamat, meron akong bagong ganito. Salamat, may ganito akong. Why? Kasi nga, bunga yun ng labor mo. So you enjoy it. So yung sinasabi ni Solomon, this time marang tama talaga siya. Kaya, pag wala tayo magtatrabaho mga kapatid doon, nag-overtime pa kayo, todo-todo. Tapos, yung sarili niyo naman, nanggigitata na. Hindi na kayo nabili ng pang-makeup o ng lipstick man lang. Bili kayo. Magpakulay tayo. O kayo, mga babae. Gusto mo babae? Pariban. Mahal nga lang yung riban. Gusto ko ni Ate Pe yan. Sabihin, mga kapatid, ang punto ng Lord, labor is not just to tire us. Labor is not just to exhaust us. Labor is a gift from God, wherein after our exhaustion, after those tiresome days of work, then sabi ng Lord, i-enjoy mo. Basta hindi lang maaksaya, hindi mauwi sa wala. Amen ho, mga kapatid? So, that's it. Yun. Okay.
Tapos ito yung huli na papag-aralan natin regarding doon sa maganda kay Solomon. Ito yung mga God's time of reckoning will set all things right along with its corresponding consequences. Okay, ho? Diba may reklamo si Solomon, bakit mayroong injustices, may unfairness, may suffering. Okay, ho? There were inequalities then and now. So sinasabi natin, sabi ni Solomon verse sa ating outline, God's time of reckoning will set all things right along with its corresponding consequences. Kaya po natin ang scriptures. Sa verses 14 and 15, I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so people will fear Him. Whatever is has already been, and what will be has been before. And God will call this past to account. Okay, tigil muna tayo dyan. No? Mga tingnan nyo, no? Yung sinasabi lang dito sa verse 14-15, every good and beneficial thing we enjoy and experience here ay nandyan kasi sa providential care ng Diyos. No? Yung sinasabi diyan na God does, everything God does will endure forever. So lahat ng ginagawa ng Diyos sa mundo, mag-endure yan. Pinapatubo niya ang puno, may mga isda sa tubig, nandiyan yung mga hayop, no? Nandiyan yung hangin. In other words, nandiyan yung lahat ng provisions niya. So lagi nandiyan yan. Lagi nandiyan yan. Hindi yan mawawala. No? Hindi yan magtatapos. Wala na tayong idadagdag yan. Wala na tayong ibabawas dyan. Sufficient yung biyaya ng Diyos. Amen ho? Sufficient yung kanyang provisions sa buong mundo, sa atin. Kaya sabi yan, whatever is has already been. Okay ho? And what will be has been before. Tapos eto ho, yung last part, and God will call the past to account. Okay ho? Verse 17. Okay? Verse 17. I said to myself, eto na ho tayo, verse 17. God will bring into judgment both the righteous and the wicked. For there will be a time for every activity, a time to judge every deed. You know? Diba? Reminiscent ito ng chapter 3, verse 1. There is a time for every season. Kayo? Sabi ni Solomon, siya na rin po ang nagbigay ng yung remedyo sa injustices, sa unfairness, sa sufferings ng mga tao brought about by the evil of this world and brought about by those evil people. Diba nga ho, yung mga nagpasabog ng kanilang katawan para mamatay mga sibilyan. Sa Marawi natin, 3 years ago, di ba, ang daming namatay. Yung mga inosente, pinagpapatay na. Diba, sa Amerika, pinagbabaril lang ng mga kahit nga estudyante, babarilin yung isang room, patay lahat yung mga estudyante. Kung makaka-escape po ng justice dito, sa Diyos o hindi, yun sinasabi ni Solomon. Kaya sabi niya, no, there will be, sa verse 17, a time to judge every deed. Mga kapatid, whatever wrong or injustice done to us will find its resolution on the day of judgment. So, natapos itong chapter 3 na ang nag-reign kay Solomon ay hindi yung frustration, hindi yung confusion, kundi yung conviction. Biglang naka-recover na naman siya. No? Kapag gano'n-gano'n si Solomon, parang nasa wave yan. Si taas ng wave, mamaya, babaksak mo naman, taas na naman. O ganun siya. Yan ang makikita natin. But ito, totoo sinabi niya. Yung ba sabi ng Lord, mga kapatid, God will right every wrong in this world. Yung mga injustices na nakumit, ito po iaayusin niya pagdating ng panahon. So kung merong mga nakulong na hindi dapat makulong, ayusin muna Diyos niya pagdating ng panahon. Kung dapat makulong, dapat managot, hindi nakapanagot, mananagot mo sa Diyos. Amen ho? Whatever wrong or injustice done to us will find its resolution on the day of judgment. And as believers, we are exhorted to avoid vengeance or retribution. Kaya tayo mga kapatid, tayo mo na naging biktima sa mga tao, sa workplace mo, no? Ano mang injustices, ano mang unfair treatment. Hanggat
huwag tayong gaganti to get back at them. May mga ano naman ho may mga curative ways. Pwede tayong magreklamo, di ba? Pwede tayong kung halimbawa pwede ka nang dumulog sa hukuman. Pero hangga't maaari huwag tayong gaganti para lang ma-satisfy yung pain, yung injustice o yung unfairness na naramdaman natin. We leave it to God. Amen. No? We leave it to God. And mga kapatid, ang Diyos kasi, dahil mga anak niya tayo, in due time, sabi nga na si Solomon, He will make all things beautiful in His time. Kung halimbawa, eto na yung promotion mo, eto na yung ang tatas na sweldo mo. Ikaw ipapadala sa ibang bansa, ikaw yung representative. Nasulot, unfairly nasulot ka. Kaya mo lang, baka next year, ayun na, sa'yo na talaga yun. And no amount of hindrance will ever stop it kasi kilos na yun ng Diyos. Kilos na yun ng Diyos. So there are times mga kapatid, ang justice ng Diyos, mararanasan natin in our lifetime. But many ng mga justices ng Diyos, yung kaniyang pagra-right ng wrong, darating sa future. Meanwhile, sabi sa Romans, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So hayaan na po natin, bigyan tayo ng Lord ng grace, bigyan tayo ng Lord ng kababaan, ng pagtitiis. Kung ano po yung wrong, yung suffering na naranasan natin, dali na lang natin sa Panginoon. You know? So we just don't do things that will violate the law of this land kasi magkakaproblema ko tayo doon. You know? Isa pa. The injustice or improper treatments from which we sought relief and cure but never got them will be decisively dealt with in the end by God. I know. Kung hindi nasiraan tayo, nasira yung pagkatao natin kasi may mga tao siniraan tayo. Sabihin na natin na marami sana mga bagay na nangyaring maganda sa buhay natin pero hindi nangyari kasi nga dahil may mga injustices and unfairness na ginawa sa atin. At kung di man po ito makukure ngayon, hayaan na ho natin kasi ang Diyos talaga pagdating ng takdang panahon, ayusin ang lahat ng bagay. Tandaan po natin yung pinaka-hinge, no? Yung pinaka-bisagra ng chapter 3 is in verse 11. He will make all things beautiful or appropriate in His time. You know? So, whether may injustice, may unfairness, may sufferings, ano man ho yan, mga kapatid. Babalik tayo sa verse 11 ulit. God will make all things beautiful or appropriate in His time. Maybe sa gabing ito, meron tayong suffering, merong unfair treatment sa atin, merong injustice nangyari sa atin. Or maybe, maraming bagay na nararanasan natin ngayon na parang we do not deserve these things. Kaya lang po natin, mga kapatid, sabi ng Lord, ng Lord kay Solomon, in His due time, in His beautiful time, He will make all things appropriate para po sa atin. Then, maintindihan natin bakit nangyari mga bagay na yun. Amen. No? So, mula sa frustration, nauwi sa confusion, finally, salamat at nag-end ang chapter 3 na yung conviction ng Diyos subating kay Solomon. Diyos pa rin pala ang mag-rule in the end. We just hope na pag sa chapter 4, ganun pa rin si Solomon. But we will see as we continue our study in Ecclesiastes next Wednesday, God willing. So we will go to Ecclesiastes chapter 4. Let us pray, mga kapatid. Aming Ama, salamat po sa iyo sa oras na ito. Natapos po namin chapter 3 ng Ecclesiastes. Isa sa bagay na binigyan ng Bini Solomon Lord ay yung mga injustices, unfairness, sufferings na naranasan ng bawat tao. And we are not excluded, Lord. We are not exempted from these sufferings, from these unfair treatments. Naranasan din po namin ito. At sa oras na ito, kung ganito nga po yung experience ng mga kasama ko, sa kanilang workplace, sa kanilang environment, sa kanilang personal na buhay, sa kanilang company, ng kanilang mga kaibigan. Lord, salamat. Ito po yung aming vindicator. At sabi mo, Lord, sooner or later, i-right mo lahat yung wrong and finally
katulad ni Solomon, masabi pa rin namin, you will make all things beautiful or appropriate in our lives and in our lives. We bless you for your word tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Yan ang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.